Isang kilalang kwento tungkol kay John Calvin na isang reformer ay na siya ay very dedicated doon sa sistema ng pangangaral na verse by verse ay mag-aaral lang siya ng ayun lang ang ipapangaral niyang sa kanyang pagsesermon. At ano man ang okasyon, dumaan man ang Pasko o yung Holy Week na inoobserbahan ng Romano Katoliko noong panahon nila, ay siya dire-diretso lang kahit saang bahagi siya ng banal na kasulatan. At nangyari pa nga na dahil sa kaguluhan sa syudad, ay siya ay napalayas doon sa kanyang pulpito at 3 taon siyang nawala. At sa kanyang pagbabalik ay diniretso lang niya ulit na mag-preach doon sa susunod na verse. Ganun siya ka-dedicated sa verse by verse na pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat tulad din natin, tayo ay nananampalataya doon sa sinabi ni Pablo na all scripture is breathed out by God. At hindi lang ang mga paborito nating verse o yung mga madalas na mapag-usapan, kundi all scripture is breathed out by God, and therefore all scripture is profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness. At tayo nga ay magpapatuloy lamang sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. At nagsimula tayo dito noong Enero pa at tayo ngayon ay nandito na sa Kabanatang 3. At ito ay pagpapatuloy ng argumento at pagdedepensa ni Pablo para sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mga taga-Galasya ay napangaralan niya ng tunay na Ebanghelyo, pero dahil sa impluensya ng mga nagtuturo ng taliwas, nagtuturo ng iba, ay nahuhumaling na sila sa ibang katuruan at sila ay lumalayo mula sa katotohanan. Kaya't ito ay sumulat si Pablo sa mga taga-Galasya upang depensahan ang katotohanan, patunayan na yun ang daan para maligtas at muling ibalik sa mga taga-Galasya ang kanilang kaligayahan. Sa ating patuloy na pag-aaral ng sulat ni Pablo, tayo ngayon ay magsisimula sa chapter 3 verse 10 at ang aaralin natin ngayong umaga ay hanggang verse 14. Atin nga itong pakinggan at nawa ay tayo maniwala at maghumangad na makuha natin yung pinapangakong profit sa lahat ng salita ng Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi ni Pablo, Galatians chapter 3, at ngayon babasahin ko mula verse 10 hanggang verse 14. Hear the word of the Lord. For all who rely on works of the law are under a curse, for it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith. Rather, the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo sandaling manalangin. Manaming Diyos, sa oras nito kami ay naghahangad na makakuha ng pakinabang mula sa iyong salita. At kami nananampalataya na ang lahat ng salitang ito ay katotohanan, lahat ng salitang ito ay mabuti para sa amin, na makapagtuturo sa amin kung sino ka, ng iyong kalooban at ng daan para kaming mga makasalanan ay makakamit ng kaligtasan. Nawa nga ang pag-aaral na ito ay iyong basbasan at itanim sa aming puso ang katotohanan upang kami sumampalataya kay Kristo lamang at kami ay makatindig sa kaligayahan na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo kami ay may tiyak na kaligtasan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangako ng
Joy dishwashing liquid ay sa isang patak tanggal ang sebong sangkatutak. At kahit na ito ay napakakilalang promise ng dishwashing liquid na ito, wala akong nakilala kahit saan, kahit kailan, na isang patak lang ang ginagamit kapag siya'y naghuhugas ng pinggan. At syempre tayo ay dahil kakainan natin yung pinggan, gagamitin natin yung kutsara at tinidor, at ito ay maaaring magdulot ng sakit kung ito ay hindi naging malinis na malinis yung ating kakainan. At ito ay may sense sa atin at parang hindi natin nga siguro kahit si Michael B. ay hindi naguhugas, nagagamitin lang yung isang patak tulad nung kanyang pagbebenta doon. Ito ay may sense, ito ay tama at parang sasabihin natin na mali or siguro na uto-uto yung taong maniniwala na kung isang patak lang sapat na yun para malinis yung kanyang kakainan. Ngayon, minsan ganito natin tingnan ang pananampalataya, ganito natin tingnan ang kaligtasan at ebanghelyo, na sa pangako ng Diyos na napakalinaw sa atin ay na sa pananampalataya tayo ay maliligtas. Pananampalataya lamang ayon sa pinakasikat na verse, whoever believes shall not perish but have eternal life. At kung ikaw ay may pananampalataya, ikaw man ay makasalanan, ikaw man ang pinakamasahol na kasalanan, siguradong ikaw ay ligtas na. Pero dahil nga din siguro sa kaseryosohan ng pagtingin natin sa kasalanan at nakikita natin ang karumihan nitong pagsuway sa batas, nakikita natin na ang batas ay banal, na ito ay tama, ay siguro naiisip natin magandang maging sigurista na kung sinasabing ligtas ka sa pananampalataya, idagdagan mo na lang din. Isama mo na din ang gawa, isama mo na din na pagtiwalaan na kailangan mong gumawa ng sarili mong kabutihan. Kung yung pananampalataya ay nakapagliligtas, siguro kung dagdagan ko ng sarili kong kabutihan, edi mas lalo akong ligtas. Pero ang sinasabi nga ni Pablo, ang ganitong pag-iisip ay pagtalikod na sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang pagdagdag ng gawa doon sa pangakong pananampalataya ay hindi na pananampalataya. Ito ay pagtalikod na sa Ebanghelyo, pagtalikod na sa biyaya, at ito ay kawalan na ng kaligtasan. Kaya nga itong sulat ni Pablo, isa sa mga pinakamaigting na sulat na makikita natin si Pablo na para siyang pinakagalit, pinaka-agitated, sapagkat nga ang nakasalalay dito nakikita niya ay pagtalikod na mula sa kaligtasan. At ang nangyayari nga, kadalasan ang mas inaalala ng mga Kristiyano ay sa Ebanghelyo, kung ang ipapangaral natin ay ang Ebanghelyo ng biyaya, at sinasabi natin na sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pananampalataya lamang, ikaw ay ligtas na, baka wala ng ganahan na gumawa ng mabuti. Pero dito sa sulat ni Pablo, parang kakaiba siya mag-isip. Nag-aalala siya na yung mga taga-Galacia ay gustong gumawa ng mabuti, ay gustong talikuran ang pagiging hentil, gustong sumama sa pagiging Hudyo, gustong maging ma-identify na taga-sunod ng batas. At doon sila sumasalalay na, doon sila umaasa na magiging sigurado lamang ang kanilang kaligtasan, hindi na sa pananampalataya, kundi sa pagdagdag ng gawa. At yun nga yung sinasabi ni Pablo sa may simula nung Galatians 3, "Are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?" Kasi nga itong mga taga-Galacia ay nagsimula naman na sumampalataya doon sa Ebanghelyo, na pinangaral sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya, ligtas na sila, sumampalataya sila doon. At dahil doon sila ay dumaan sa kung ano-anong paghihirap, at siguro tinalikuran nila ang dati nilang relihiyon, at siguro inaway sila ng kanilang pamilya dahil sila ay galing sa ibang relihiyon. Pero dahil nga sila ay sumampalataya dito, ay dati na silang may kaligayahan sa kanilang kaligtasan. Pero dahil sa panlilinlang ng maling katuruan, ay ibinabalik sila na mawalan ng pananampalataya.
na umasa ulit sa paglilinis ng kanilang sarili, sa pagsunod sa batas ng kanilang sariling sikap, at ito na ang kanilang inaasahan na para bang siguro sa isip nila ay dinadagdagan lang nila yung pananampalataya. Itong pananampalataya na meron ako na hindi ko naman yun tinatalikuran, yun ang kanilang iniisip, pero itutuloy ko lang, kukumpletuhin ko lang kasi nga alam ko na galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya babaguhin ko ang aking sarili, tutupdin ko ang batas. Pero ito nga ay sinasabi ni Pablo, pagtalikod na sa pananampalataya. Na makita natin dun sa nakaraang pag-aaral na ang kukumpara ni Pablo, yung binigyan niya ng choices, kayo ba ay nagsimula by hearing with faith or by works of the law? Yun yung kanyang ipinapakita na dalawang daan na magkaiba. Ito, paano kayo nagsimula? By works of the law or by hearing with faith? At sa pagkakatanong niya, obvious na ang sagot dapat doon ay by hearing with faith. So pinapakita niya na sa kanila mismong sariling experience of salvation, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa paggawa. At nung nakaraang linggo sa verses 7 to 9, maliban sa sarili nilang experience of salvation, pinakita niya na si Abraham mismo ay hindi sa kanyang pagtupad sa batas na ligtas, kundi sa pamamagitan din ng kanyang pananampalataya. At kung si Abraham na siya ang pinagsimulan nitong tinatawag na Judaism, nung the circumcision, kung siya yung pinakaama ng mga all the sons of God, of the people of God, siya mismo ay sumampalataya lang din, ay doon nga pinapatunayan na ni Pablo na pananampalataya ang daan para ikaw ay maligtas. Ngayon naman, ang gagawin ni Pablo, ipapakita niya, kasi nga baka gusto pa ding idagdag ang sariling gawa, ang ipapakita niya na ngayon ay na yung pag-asa doon sa pagtupad sa batas, kung ilalagak mo ang iyong pananampalataya sa iyong sariling pagtupad sa batas, ito nga ay pagtalikod na sa pananampalataya. At yun na ang ipapakita ngayon ni Pablo na kung ang tamang daan ay pananampalataya, itong kabilang daan, the works of the law, ay mali at patungong ito sa kapahamakan. Ito ang sinasabi niya mula verse 10. Sabi niya, all who rely on works of the law are under a curse. So yung previous verse, lahat ng sinasabi niya, ang tawag niya ay those of faith. Sabi niya sa verse 7, those of faith are the sons of Abraham. At sinabi niya sa verse 9, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So those of faith are the sons of Abraham. Those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. At dito nga sa binasa nating talata, ito yung nagtatapos uli sa pagpapala kay Abraham sa mga mananampalataya. Ang sabi ay, in Christ Jesus, the blessing of Abraham will come to the Gentiles so that we might receive the promised Spirit through faith. So ito ay pagpapatuloy ng kanyang argumento, pero sa kabila namang daan na ipapakita niyang mali yung paggawa, yung pag-asa sa sarili mong pagtupad sa batas. Ang ginamit niyang salita ay all who rely on works of the law. Yun ay umaasa sa kanilang pagtupad sa batas. All who rely on works of the law are under a curse. So kung yung mga mananampalataya, they are blessed along with Abraham, the man of faith. Itong mga umaasa sa kanilang pagtupad sa batas, they are under a curse. Yun yung pinakakabaligtaran ng pagpapala. Kung isa blessed, yung ito namang works of the law, ang dadali nito ay curse. So sinasabi siguro ng mga false teachers doon sa mga taga-Galatia na oo, kayo ay sumampalataya kayo sa Diyos, pero ito nga ang sinasabi ng batas. Sinasabi ng batas na ito ang mga kailangan nating gawin. Kailangan nating gawin itong mga seremonya na ito. Kailangan nating i-observe itong mga days and weeks and months. At sa mga susunod na kabanata, makikita natin na ginagawa na yon ng mga taga-Galatia. So naniwala sila
na kailangan nilang pumunta doon. At ang naging itsura nung sinabi sa kanila yung batas, na napaniwala sila, oo nga, galing ito sa Diyos. Oo nga, ito ang tinuturo at sinasabi ng Diyos na kailangan ko daw gawin. At nagpapakita na galit ang Diyos sa hindi pagtupad dito. Pero ang sinasabi ni Pablo, kung diyan ka tutungo, diyan ka dadaan, ang makukuha mo diyan ay sumpa. Ang patutunguhan niyan ng pagdadagdag mo ng iyong sariling pagtupad sa batas ay pagkuha lamang ng sumpa. Sinasabi nila na sa pagtupad mo ay kukumpletuhin mo ang iyong kaligtasan, ma-ensure mo na mas malinis ka, masisigurado mo na yung pangakong kaligtasan sa pananampalataya ay mapapasayo nga kasi pinatunayan mong mabuti ka. Pero ang sinasabi ni Pablo, kung doon ka dadaan, kung yaan ang iyong sasampalatayanan, ang makukuha mo imbis na kaligtasan ay sumpa. Ang kanyang ginamit na verse ay mula sa Deuteronomy chapter 27 at itong kinote niya ay yung last verse. Sabi, "Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them." So parang ang nangyari kasi ay itong mga false teachers ay pinakita lang, ito yung mga utos at sinasabi kailangan mo yang gawin. Pero siguro hindi nila binasang buo or hindi nila inunawa ng tama. Ang sinasabi kasi doon, hindi lang na yaang pagtutuli, itong mga seremonya o iba pang mga siguro pinili nilang mga mabuting gawa. Ang sinasabi, kailangan tupdin mo lahat. Kung hindi mo ginagawa lahat, ang mapupunta sa iyo ay sumpa. "Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them." Ito ay mula sa Deuteronomy chapter 27. Ang aklat ng Deuteronomy ay yung last words ni Moises. Siya ay mamamatay na at pupunta na yung bayang Israel sa doon sa promised land. Pero ito yung natapos na yung kanyang pag-recall ng lahat ng ginawa ng Diyos. Pinaalalahanan ni Moises lahat ng pagliligtas ng mabuting ginawa ng Diyos para sa bayang Israel. Pinaalala niya sa kanila lahat ng batas ng Diyos. So meron dong pag-uulit ng Ten Commandments at ng lahat pa na mga pinag-uutos ng Diyos. Pagdating sa 27 ay may ginawang isang seremonya si Moises na pina-assemble niya yung buong bayan ng Israel around a mountain called Mount Ebal. Tapos, hinati niya, may mga tribes siya na inassign, 6 sa kabila, dito sa kabila yung isang 6. Tapos may inassign doon sa mga Levites, yung tribe ni Levi, na sabi, they should say with a loud voice, the curses. Magpo-pronounce sila ng curses isa-isa. Ngayon, naglista doon ng mga iba-ibang mga klaseng kasalanan na makakakuha ng sumpa. So, halimbawa, "Cursed be everyone who dishonors father and mother." At ang mangyayari, pag sinabi ng mga Levites, ang instruction dapat everybody will say Amen. So, mag-amen sila na sumpain ang mga suwail. Amen. So, naglista pa doon ng madami pang utos. Meron doon na kapag hindi mo gabayan ng tama ang isang bulag, sumpain ka. Amen. So, itong paglilista na to ay magtatapos doon sa parang summary na kung na itong kinote ni Pablo ay na "Cursed be everyone who does not abide by all the things." So pagkatapos maglista ng lahat ng sumpa sa iba't ibang kasalanan, dapat ay yung ending ay kung hindi nyo tupdin lahat ng pinag-uutos dito, hindi nyo iwasan lahat ng sinasabing kasalanan dito, ay sumpain kayo. At ang sasagot ng lahat, sabi ay Amen. So ito ay isang kilalang talata sa mga Hudyo. Siguro ay itong mga taga-Galacia na hindi mga Hudyo, pero dahil nga sila ay na humaling na sa Judaism, baka naging pamilyar na din sila sa talatang ito. At pinapakita ni Pablo na ito ang ginagawa ng batas. Ito ang nakasulat talaga sa batas na kung nag-uutos man ito, ang pinag-uutos niya ay perpektong pagsunod. Ang kailangan na
ibigay sa Diyos ay hindi lang pagpili ng mga kaya mong gawin, ng mga bagay sa iyo na kautusan, kundi na dapat tupdin mo lahat, tupdin mo ng tama, tupdin mo ng perpekto. At kung hindi mo ito magawa, ang sabi ay ikaw ay nasa ilalim ng isang sumpa. So ito ang unang patunay ni Pablo na mali ang ganitong pag-unawa sa batas, na dahil lang may sinabing kautusan, ang ibig sabihin niyan ay kailangan mo itong gawin, kundi ay hindi ka maliligtas. Ang sinasabi ni Pablo ay kung diyan ka sasama, diyan ka susunod, at kung talagang pangahawakan mo yung sistema ng batas, ang mangyayari lang diyan ay masusumpa ka. Ngayon ang nangyari dito sa hanggang verse 12 ay magko-quote si Pablo ng dalawa pang Old Testament text, at pinapakita nga niya na kung ang tinuturo ng mga false teachers sa Galatia ay na kailangang galangin ang Old Testament, kailangang sundin ang mga inuutos sa Old Testament, pinapakita ni Pablo na actually ang tinuturo ng lumang tipan ay na sa iyong sariling paggawa ay hindi ka maliligtas. So maliban sa sinasabi actually ng batas na cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law, sinabi niya, it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. Ito namang quote na to ay madalas gamitin ni Pablo, gagamitin din niya yan sa Rome, sa kanyang sulat to the Romans. At ito ang kanyang basis ng justification by faith alone. At ito ay nagmula sa Habakkuk chapter 2. At itong Habakkuk ay pagpropesiya noong panahon na yung mga sumpa na sinabi sa Deuteronomy, mga sumpa na ang bayan ng Israel, kung hindi nila tupdin ang batas, sila ay mapaparusahan, sila ay sasakupin ng ibang bansa, at sila ay maghihirap. At ang mangyayari na yung mga sumpa na yon ay dadalin na ng Diyos. Gagamit siya ng isang bayan na susugod, sasalakay doon sa bayan ng Israel, at ito na nga ang sumpa na gagawin sa bayan ng Israel na ayon sa batas. At ang nangyari ay si Habakuk hindi makapaniwala na yun ang gagawin ng Diyos. Gagamit siya ng mas masahol pang bansa para parusahan ang Israel. Pero ang sagot ng Diyos dito ay itong quote na ito, the righteous shall live by faith. Siguro ang i-expect ng iba na sabihin, kung meron mang i-spare ang Diyos doon sa pagdala ng sumpa, ay yung mga mabubuti dahil sa kanilang kabutihan. So ang dapat na ipinangako ay, the righteous shall live by their righteousness. So kung sila nga ay matuwid na, at meron pala silang katuwiran na maituturo sa kanilang sarili, ang dapat na mag-spare sa kanila mula sa kanilang sumpa na dadali na ng Diyos ay ang kanilang katuwiran. Dahil doon ay kaaawaan na sila ng Diyos, dahil doon ay hindi sila parurusahan. Pero ang sabi ng Diyos tungkol sa kanila, ang mga matutuwid, ang makapagliligtas sa kanila kaya sila ay mabubuhay, ay sa pananampalataya. At ito ang naging basehan ni Pablo ng kanyang doctrine of justification by faith. Even the righteous doon, ang magiging pag-asa lang nila para sila ay hindi mapatawan ng parusa ay pananampalataya. Parang sinasabi na maging yung mga matutuwid, sabihin man nila na may katuwiran sila kumpara sa iba, hindi ito sapat na ito ang maging basihan para sa kanilang kaligtasan. Ang makapagliligtas sa kanila ay ang kanilang pananampalataya. At dahil ito ang ipinapahayag na daan para ikaw ay maligtas mula sa sumpa, ay mukhang hindi ito makikita sa batas. Sabi sa verse 12, the law is not of faith, rather, the one who does them shall live by them. So ito naman ay quotation from Leviticus chapter 18, at ang pinapakita ni Pablo ay pinaghahambing niya yung sinasabing daan para maligtas, the righteous shall live by faith. At itong sinasabi ng batas, yung prinsipyo ng batas, ang prinsipyo nito ay, the one who does them shall live by them.
Kung yung pananampalataya ay pagsuko na hindi mo kaya na tupdin yung batas, pagkilala na ikaw ay makasalanan at na ang pag-asa mo lang ay maawa sa iyo ang Diyos, kabaligtaran ang mismong prinsipyo ng batas. Ang prinsipyo ng batas ay the one who does them shall live by them. So ayon sa batas, kailangan mo itong gawin. Ayon sa daan ng pananampalataya, kailangan mong sumuko. Kailangan mong aminin na hindi mo ito kaya at kilalanin at ipaubaya kay Kristo ang pagtupad doon sa batas. So ito nga yung patunay ni Pablo na hindi mo dapat paghaluin yung gawa at yung pananampalataya iyon ang dalawa mong aasahan para sa iyong kaligtasan. Ngayon, mapaglilinaw natin sa mga susunod na kabanata kung bakit kailangan pa rin nating gumawa ng mabuti, kailangan pa rin nating sumunod sa mga pag-uutos ng Diyos. Pero ang maikling sagot ay na hindi mo ito dapat asahan para sa iyong kaligtasan. Ang sinasabi ni Pablo dito ay those who rely on works of the law, sila ay makakakamit lamang ng sumpa. Sumpa ang kanilang kakaharapin at hindi pagpapala. Sila ay nag-rely on works of the law, doon sila umasa, doon sila sumampalataya. At ito ay ang sinasabi ni Pablo, ito ang tamang pag-interpret ng batas, hindi yung ginagawa ngayon ng false teachers na ibinabalik sa kanila yung batas at sinasabi lang na ito kailangan yung idagdag dyan sa pananampalataya na yan para kayo ay maligtas. At itong pag-unawa sa batas na ito ay hindi isang advanced na pag-unawa sa batas. Hindi ito isang special secret na pinauso lang ni Pablo, na si Pablo ang unang nakakita since nung panahon ni na Moises. Makikita natin na ito ang tamang pag-unawa sa batas simula pa lang nung lumang tipan. At makikita natin na merong mga nauna kay Pablo na ganitong nakita na ang tamang pag-unawa sa batas ay pagpapakita sa iyo na hindi mo kaya itong tupdin, na hindi mo kayang sundin ito, hindi mo kayang ibigay sa Diyos ang kanyang hinihiling at kailangan mong sumuko at sumampalataya lang sa kanyang awa. Isang halimbawa nito ay makikita sa 2 Kings chapter 22 or sa 1 2 Chronicles chapter 34. Parehong kwento. Ito ang kwento ni Josiah. At si Josiah ay isa sa mga later kings of yung Kingdom of Israel bago sumalakay na yung ibang bansa para sila ay, dahil nga sila ay naging suwail at dadalhin na yung kanilang kaparusahan sa kanila. At ang nangyari nung panahon ni Josiah, makikita natin na sa chapter 33, may dalawang hari na nauna sa kanya, yung lolo niya at yung kanyang ama. At yung summary description dun sa dalawang haring nauna sa kanya ay, they did what was evil in the eyes of the Lord. So yung lolo niya na nag-reign for 55 years ay ang sinabing he did what was evil in the eyes of the Lord. Ngayon, ang nangyari, yung pumalit sa kanya na anak niya ay ganun din ang description, he did what was evil in the eyes of the Lord. And he reigned for 2 years kasi nag-revolt yung mga tao at siya'y pinatay. At ngayon, inilagay sa trono si Josiah na bata, 8 years old, para siya ay maging hari. At nung siya ay naging hari, ang sabi sa kanya ay he did what was right in the eyes of the Lord. At yung kanyang naging proyekto ay the repair of the temple. Kasi nga, yung henerasyon bago siya ay hindi ginampanan yung pagsamba sa Diyos. Sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Siguro napabayaan yung templo. So ang ginawa nito ni Josiah ay pinaayos niya yung temple. Mas matanda na naman siya nito, no? Hindi naman niya mauutos-utusan yung mga tao na gumawa ng personal project nung 8 years old siya. So sinabi pagkatapos niyang matalo yung mga kalaban at nagkaroon ng konting kapayapaan, ay ito ang naging kanyang project, ipaayos yung temple. At ang nangyari ay habang inaayos nila yung temple, may nakuha silang libro. At hindi nila alam kung ano yun. It's the book of the law
pero dahil nga pinabayaan, walang nakakaalam, walang expert, walang rabbi, walang may doctorate, at walang nakakaunawa nito. At nangyari lang, bibigay mo nga to dun sa secretary. Parang may ganun pang mga detalye na ibinibigay na pinagpasapasahan nila, anong gagawin natin dito? Bigay mo lang sa secretary, tapos ibigay mo dun sa king. So nung nagpunta yung secretary doon kay Josiah, ay nag-report muna siya ng kung anong tungkol sa sa pag-repair ng temple, at sa kanyang parang idinagdag lang niya kasi hindi nga niya alam ang gagawin. O nga pala, may nakita pong book of the law. Tapos ang nangyari ay binasa lang niya. Binasa nung secretary na walang alam tungkol sa law, siguro walang pananampalataya, at kaya lang niyang magbasa. Hindi niya kinailangang ipaliwanag, hindi niya kinailangan ng malalim na teolohiya. Binasa lang niya yung book of the law. At ang nangyari, ang sabing tugon ni Josiah doon lang sa pagbasa ng isang walang alam tungkol sa batas ay na he tore his robes, he wept, at sinabi niya, hanapin niyo maghanap kayo ng nakakaalam tungkol sa kalooban ng Diyos. Maghanap kayo ng tao ng Diyos, for great is the wrath of God. We have not done everything that was commanded in the book of the law. So makikita natin, kahit itong sa panahon na ito ay na walang nakakaalam ng batas, walang kahit sinong eksperto, at may nagbasa lang, ay malinaw sa kanila na yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng batas para sa atin, ng pagbibigay nitong mga kautusan, ay ipakita sa atin ang ating karumihan. May ganun ngang sinasabi si Pablo sa Galatians chapter 4. Why then the law, sa Galatians chapter 3 pala ito, 19, why then the law, it was added because of transgressions. Ito ay, kumbaga, para itong yung pagpapakita ng diagnosis sa isang may malubhang sakit. Yun ang ginagawa ng batas. Hindi ito nakakapagbigay ng lunas, hindi nito napapagaling ang kahit sino, pinapakita lang nito kung gaano kalala ang iyong sakit. At ito ang ginagawa ng batas, at ito ang tamang paggamit sana natin ng batas. Na tulad ni Josiah, sa pag-aaral natin ng mga kautusan ng Diyos, hindi natin makita, ay, kung hindi ko to gawin, galit ang Diyos. Kailangan ko siyang sundin, kundi ito kasing Diyos na to ay pikon, kaya kailangan kong ayusin ang aking behavior. So, ganito ang minsang relationship natin sa Diyos, or nagiging tingin natin sa Diyos, na para bang ang Diyos ay yung kanyang mga taste ay meron lang, kahit konting pagliko mo lang daw ay napakatindi ng parusa sa iyo, napakatindi ng kanyang galit na sa mga bagay na tingin mo ay hindi naman mali, kaya kailangan mong gawin na lang kasi wala ka namang binatbat sa kanya, at kundi ay mapaparusahan ka ng isang Diyos na sobrang mas malakas sa iyo. Ang kinakalabasan ng ganitong klaseng pag-iisip ay hindi pag-ibig sa Diyos, kundi galit sa kanya. At kundi kahit na ang kinalabasan ay sumusunod ka sa kanyang mga pinag-uutos, ay ginagawa mo ito ng may galit, at may pagtingin sa Diyos na para bang siya'y masama sa iyo. So ito ang pinapakita na tamang pag-unawa sa batas, na dati pang pagtingin sa batas, tulad nga nung si Isaiah ay humarap sa kabanalan ng Diyos, ang kanyang unang naisip, woe is me, for I am a sinner. At ganun din ang nangyari kay Pedro, nung na-realize niya na ang nasa harap niya ay si Kristo dahil gumawa ng milagro. Ang sabi din niya, depart from me, from I am a sinner. Ito ang ginagawa ng kabanalan ng Diyos. Makita mo siya ng mukhaan, o magpakita sa iyo through a vision, or ilahad sa iyo sa pamamagitan ng batas. Ipakita sa iyo ang kabanalan ng Diyos. Ang epekto dapat na ito ay makita mong ikaw ay makasalanan, at aminin mong hindi mo ito kaya. So kung sa ating kalituhan tungkol sa batas ay maisip natin, kailangan nating tuparin ito, kundi hindi tayo maliligtas. Kailangan natin na magsumikap na tayo ay magpakabuti, kundi ay galit sa atin ng Diyos, ay nag-iiba nga ang ating pagtingin sa Diyos, ang pangit ng ating relasyon sa Diyos, at
hindi nga ito pananampalataya. Ngayon ang dating ba ay parang isinasantabi talaga ang batas na yung galit ng Diyos ay parang hindi pinapansin. Kung itutuloy natin yung Deuteronomy chapter 27, pagkatapos nung listahan nung curses na binanggit sa Deuteronomy 27 na nag-end na sinabing kung hindi nyo gawin ang lahat ng ito, kayo ay may sumpa. Sabi niya ito'y magpapatuloy sa chapter 28 at doon naman lilinawin kung anong klaseng mga sumpa ang dadalhin ng Diyos. At itong chapter 28 na to ay may mga 60 plus verses at yung first 14 ay paglilinaw kung ano ang mga pagpapala kapag ikaw ay sumunod sa kanyang mga kautusan. Pero simula verse 15 hanggang sa katapusan, ito ay isang entertaining, kumbaga, na makita kung anong klaseng mga sumpa ang dadali ng Diyos sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Doon sa chapter 28, ito talaga yung graphic na pag-describe ng galit ng Diyos na ipinamumukha niya sa mga tao. Gusto niyang ipakita na talagang napakatindi ng kanyang galit sa kasalanan. Minsan sa mga pelikula, may mga nangyayaring ganun na gustong ipakita na yung halimbawa isang biktima at nahuli na yung kriminal na naka-offend sa kanya. Ang nangyayari, sobrang galit ng biktima ay gugulpihin niya ngayon yung offender, yung kriminal na nahuli. At ang nangyayari, kailangan siyang pigilin ng mga tao kasi hindi siya tumitigil. Duguduguan na, or minsan parang mukhang patay na siya sa sahig. Pero talagang dahil nga galit na galit siya doon sa ginawa sa kanya, ay hindi niya mapigilan na ituloy pa yung pagpaparusa. Ngayon kung basahin nyo yung Deuteronomy 28 na sinasabi ng Diyos, dinidescribe ng Diyos ang kanyang galit, kung anong mga sumpa ang dadali niya sa mga suwail sa kanyang batas, parang ganun ang ipinipintang galit na hindi tumitigil na kahit na mukhang aping-api na itong sumuway sa kanya. Magsisimula sa verse 15, if you will not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all His commandments and His statutes that I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. So, yung lahat daw ng sumpa ay dadating sa iyo at uunahan ka pa. It will overtake you. Ito ay kabaligtaran noong kaligayahan dapat ng isang mananampalataya na ipinapahayag sa Psalm 23 na surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So yung pagkakadescribe doon na ang isang anak ng Diyos, ang may pagmamahal ng Diyos, may kasiguraduhan ng kanyang pagmamahal, ay susundan ng goodness and mercy. Pero ito ang sinasabi ay susundan siya ng curses. Curses shall come upon you and overtake you. At ito ay wala daw siyang matatakasan. Sabi, cursed shall you be in the city and cursed shall you be in the field. At walang iiwan kahit yung kanyang mga maliliit na parang walang kwentang possession. Cursed shall be your basket and your kneading bowl. Cursed shall be the fruit of the womb and the fruit of your ground, the increase of your herds and the young of your flock. Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out. Tuloy-tuloy yan na pagdetalye ng lahat ng sumpa ng Diyos. Meron pa dyan na sasabihin niya na dadalhin niya ang lahat ng sakit, kasakitan na dinanas nila sa Egypt. Ito ay nasa verse 59. The Lord will bring on you and your offspring extraordinary afflictions, afflictions severe and lasting, and sickness grievous and lasting. And He will bring upon you again all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you. Every sickness also and every affliction that is not recorded in the book of this law, the Lord will bring upon you until you are destroyed. So, yung sinasabi ng Diyos, paglarawan niya sa kanyang galit,
ay ito ang mga sakit na dadaling ko sa inyo, at nagsabi siya ng napakaraming sakit, napakaraming paghihirap, at parang sabi niya, kung meron pa akong di nababanggit na sakit, idadaling ko din yun sa inyo. Meron pa ditong isang curse na talagang graphic. Sabi niya ay yung daw pinaka malumanay na babae sa inyo, the most tender woman among you, ay dahil sa kanyang hirap, gugustuhin niyang kainin yung kanyang bagong silang na anak. At kung mahirap na yung pagkakalarawan nun, sabi ay yung kanyang pamilya gusto sanang makihati. Pero itong babae, sa kanyang tinding pagugutom, ay ipagkakait niya sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, at susuluhin niyang kainin yung kanyang bagong silang na anak. So ganito yung paglarawan ng Diyos, galit na galit siya. At siguro yung pinakamalungkot sa lahat ng mga pangakong ito ay yung huli. So hindi pa yun na parang napakatindi na nung curse. Itong huling kanyang curse ay sabi sa verse 68, "And the Lord will bring you back in ships to Egypt, a journey that I promised that you should never make again. And there you shall offer yourselves for sale to your enemies as male and female slaves, but there will be no buyer." So ito yung uh, napakatinding galit ng Diyos. Wala siyang iiwan sa iyo, hahabulin ka niya hanggang madurog ka talagang lubusan. At ito ngang sabi niya ay pati yung pinangako niya na hindi na nila gagawin, na hindi na nila dadanasin, ibabalik sila doon. The Lord will bring you back in ships to Egypt. At ang sabi ay ibibenta nila ang kanilang sarili, na ipinapakitang napakahirap na nga ng kanilang kalagayan, na itatangka nilang ibenta ang kanilang sarili para maging alipin. At ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang pagpaparusa doon, na napakalupit na nga na sila'y kinailangang ibenta ang kanilang sarili. Ang sabi pa ng Diyos, walang bibili kahit na yun ang inyong subukan. So ito ang napakatinding galit ng Diyos. At para sa mga marami, lalo na sa mga hindi mananampalataya, kapag nalalaman nila na ganito ang galit ng Diyos sa kasalanan, parang hindi ka panipaniwala ang Diyos na yan, parang hindi naman kaibig-ibig ang Diyos na yan, at ayoko sa Diyos na yan. Kaya minsan ito ang talagang naging dahilan para tumalikod ang madami sa Kristyanismo. Pero sa ating mga mananampalataya, at siguro ito ang nangyari sa mga taga-Galasya, isinuseryoso kasi nila at kinikilala nila na ang Diyos ay banal at na makatarungan na siya'y magalit sa kasalanan. At yung kanyang galit bali sa kasalanan na nakikita nila ay tama lang yan. At dahil nga sa kanilang takot, nakikita nila na ito ang galit ng Diyos sa kasalanan, baka dahil doon sa kanyang galit na ito ay hindi nga ako maligtas. Kung nagkakasala pa rin ako pagkatapos kong manampalataya, hindi ba ibig sabihin ito na ako ay masusumpa? Pero ito nga ang sinasabi ngayon ni Pablo, na ibinigay ni Pablo na solusyon para dito sa problema na ito. Kung tayo ay nakaharap sa puot ng Diyos, ang tanging daan lamang ay na ang Diyos mismo ang maawa sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ito ang sabi niya sa verse 13, "Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hanged on a tree." So ito binibigay ni Pablo kung pagkatapos niya sabihin na sa pamamagitan ng batas ang kahihinatnan lamang niyan ay na makatanggap ka ng sumpa. Ay kung natatakot ka pa rin doon sa sumpa at nakikita mo nga na kailangan ay mas satisfy itong wrath of God, itong hustisya ng Diyos, ang sagot diyan ay hindi ang sarili mong pagtupad sa batas, kundi ang pagtubos ni Kristo. Sabi, Christ redeemed us. Itong redeemed na salita ay tumutukoy sa isang ginagawa nung panahon na yon, na may mga alipin na pwede mong i-redeem.
Kung halimbawa, ikaw ay kamag-anak ng isang naging alipin, siguro dahil sa kanyang pagkakautang, ginawa siyang alipin ng iba, or dahil natalo sa giyera ay naging alipin siya ng kalabang bayan, para siya ay tubusin, pwede ka magbayad, or minsan ay pwede mo i-offer ang iyong sarili na ako na lang magiging alipin, magiging mas malakas naman ako sa kanya at magpapalit kayo. Ito ay redemption. So ito yung tinutukoy na ginawa daw ni Kristo. He redeemed us from the curse of the law. Lahat ng curses na nakita natin kanina sa 28, ito yung curse na sa harap nun ay parang wala na tayong pag-asa. Marahil nga noong si Josiah, kaya siya he tore his robes and he wept. Marahil daw ay yun ang kanilang binasa, yun ang paniniwala ng scholar. Ang binasa niya ay yung mismong Deuteronomy at natapos siya siguro doon sa pagdeklara ng curses. Kaya mismong yun din ang salita na ginamit ni Josiah, na great is the wrath of God, we have not done everything that is commanded in this book of the law. So, itong sa harap ng galit ng Diyos, sa harap ng kanyang puot, sa harap ng kanyang kabanalan, ay wala nga tayong nakikitang ibang pag-asa. Pero ito ang sabi ay Christ redeemed us from the curse of the law. Ito ay ginawa daw niya, sabi, by becoming a curse for us. Ito ay kakaiba na pananalita. Siya daw mismo ay naging sumpa. At ang ibig sabihin lang nito ay na talagang punong-puno siya nung sumpa, ibinuhos sa kanya lahat ng sumpa sa lahat ng mga makasalanan, kaya siya mismo ay pwede mong tawagin siya ay sumpa. Sa ibang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang sinabi niya, he was made sin. So siya daw ay naging kasalanan kahit na siya ay hindi kailanman nagkasala. So he became a curse for us, at ito ay, sabi, ang pinagbasihan niya nito ay, cursed is everyone who is hanged on a tree. Ito ay galing naman sa Deuteronomy chapter 21, at ang konteksto ng original na pagkakasabi nito ay kapag daw meron kang bibitayin, kung merong mga kriminal na pinarusahan ng kamatayan at ginagawa nung sinaunang panahon, yung mga patay ay isasabit. At ito ay pagpapakita or warning sa mga tao na ito ang kahihinatnan nyo kung kayo ay maging kriminal din. So isasabit sa puno, pero sabi ng Diyos ay dapat kung isasabit nyo sila, alisin nyo sila doon by sundown. Hindi sila dapat tumagal doon dahil ito ay isang sumpa. Ito ay isang malaking kahihiyan, karumihan, at hindi ito pinapayagan ng Diyos na tumagal. Actually, makikita natin sa Joshua chapter 5 na nung pagkatapos pumatay ni Joshua ng mga kalabang kings, ay nagsabit siya ng mga kings at talagang they took care to remove them by sundown. Ito rin ay makikita natin sa John chapter 19 tungkol sa kamatayan ni Kristo mismo, na si Kristo na ipinako sa krus, yung mga Jewish leaders ay nagsasabing kailangan alisin nyo sila by sundown or it will desecrate the Sabbath. Ito nga kasi ay isa sa pinakamatinding kahihiyan na pwedeng sapitin, at ito ay hindi dapat patagalin ng lampas sa isang araw. So, ito ay ina-apply ni Pablo at ina-apply ito ng lahat ng apostol tungkol kay Jesus, na itong kahihiyan na ito ay natupad kay Kristo dahil siya din ay he was hanged. Ngayon, dahil dito may mga naniniwala na yung cross daw ay hindi cross, it was a tree, kasi yun yung madalas sabihin. Maling pag-unawa yon. Ito po talaga ay cross, historically isang crucifix na ginagawa talaga sa Rome. At ang ginagawa dito ng mga apostol ay talagang tinatawag nilang tree yung cross, kahit na hindi yun ang tinukoy nun sa Old Testament. Tinatawag nila itong puno
para maikonekta ng mga tao sa na itong nangyari kay Jesus na siya'y isinabit, ito ay paglagay sa kanya nung sumpa. So sa Acts chapter 13, nung nangaral si Pablo, sinasabi niya na you hung them on a tree. So talagang tinatawag nila itong puno para ma-connect doon sa itong sumpa na sinasabi. Ganon din si Pedro sa Acts chapter 5 sa 1 Peter 2, tinatawag niyang tree yung cross dahil gusto niyang ma-connecta ng mga tao yung sumpa na ito ang nangyari kay Kristo. At ito ang naging daan, ay binibigay lang ito ni Pablo na sagot doon sa puot ng Diyos. Ang nangyayari nga kung tayo ay makita natin yung kabanalan ng Diyos, na makita natin yung kanyang puot sa kasalanan, ay parang nawawalan tayo ng pag-asa at mag-iisip tayo na may kailangan tayong gawin. At sinasabi ni Pablo na si Kristo na ang nagligtas sa atin. At ito yung pinaka punto nitong kanyang pagbibigay ng solusyon doon sa problema, hindi lang na may redemption na naganap or na may substitution na naganap, kundi na si Kristo ang gumawa nun. Na Christ is the one who redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Kung may iba na gumanap nun, kung si Pablo lang ang gumanap nun, o may iba pang, kung sino mang ibang mas banal sa atin na gumanap nun, hindi tayo tiyak sa ating kaligtasan. Pero dahil si Kristo ang gumanap nun, dito tayo dapat magkaroon ng pananampalataya at kasiguraduhan na tiyak nga ang kaligtasan. Ito nga salitang Christ ay translation lamang noong salitang Messiah. Dahil nagsusulat sila in Greek, ay ginamit lang nila yung Greek word for Messiah, which means anointed one, ang hinirang ng Diyos. At ang pagpapakilala kay Kristo, una ang pagpapakilala sa Messiah noong sa Isaiah 42, na behold, this is my servant in whom I am well pleased. So, yung Messiah na nakilala at inaabangan ng mga Hudyo, yun ay yung kinalulugdan ng Panginoon. Pero ang nangyari ay itong kinalulugdan ng Panginoon na Messiah, Christ, siya yung sumalo nung lahat ng sumpa na para dapat sa atin. At dahil dito, maaari tayong magkaroon ng katiyakan na wala nang sumpa na matitira, na aapaw pa sa atin. Ang lahat ng ito ay lubos na sinaluna ng ating Panginoon, at lahat ng sasampalataya sa Kanya ay maaaring magkaroon ng katiyakan. Doon nga sa kwento ni Josiah, kung ipagpatuloy natin sa chapter 23, ang nangyari ay dahil nakita niya yung book of the law at nakita niya na wala siyang pag-asa, ay naghanap sila ng makakapagturo sa kanila paano maliligtas. Dahil uh, uh, sabi nila, great is the wrath of the Lord because we did not do everything that is commanded here. So nakakita sila ng isang prophetess na nagbigay ng good news sa kanya, nagbigay ng gospel sa kanya, at ang sinabi sa kanya ay, dahil ikaw ay actually ang title nung at least sa Bible ko, ang title ng chapter na yon ay He Huldah Prophesies Destruction. So, ang nangyari ay nung naghanap sila ng lulutas sana sa kanilang problema, ang nahanap nila ay isang prophetess na nagsabing, oo, totoo, dadalhin nga sa inyo ang sumpa. Pero sabi kay Josiah, because you have torn your robes, you have wept, because you are penitent, at kinilala mo na ikaw ay makasalanan, you will not be, hindi mo makikita ang curse na ito. You will be buried with your fathers. At ang naging pagkilala nga sa kanya sa kings, he did what was right in the eyes of the Lord. At ito nga ang muling pagpapakita noong paraan para ang sumpa ng Diyos ay hindi mapunta sa atin sa pagsampalataya sa Kanya, pagkilala na hindi natin kayang tupdin ang batas, na tayo nga ay karapat-dapat na maparusahan. Pero kung tayo magsisisi at magtitiwala lamang sa Diyos, sa Kanyang awa, matatanggap natin
ang kaligtasan. Ito ang pinaninindigan natin bilang Reformed at sa Heidelberg Catechism, ito ay magandang na isa-summarize sa atin. Sa Heidelberg Catechism, doon sa pagkatapos ng pagliliwanag sa Ten Commandments, doon sa batas, sinasabi na itong buong batas na ito ang kailangan nating gawin para ipakita ang ating pasasalamat sa Diyos dahil tayo ay niligtas. Sabi sa question 114, "But can those converted to God keep these commandments perfectly? No. In this life, even the holiest have only a small beginning of disobedience." So, ito ang sinasabi natin na kung tayo ay mag-aral ng batas, kung ipangaral sa atin ang batas at makita natin na hinihiling nito ang pagsunod, ang dapat nating makita ay na hindi natin ito kayang gawin. Yun ang nangyari kay Josiah at yun ang punto ni Pablo, ang batas ang dinadala nito ay sumpa. Pero may pagliliwanag sa 115, question 115 pagkatapos, "Since no one in this life can keep the Ten Commandments perfectly, why does God want them preached so pointedly?" So, kung ito pala ay hindi kayang tuparin, bakit pa ipapangaral? So, sinasagot din ito ng Catechism para sa atin. Sabi ay, "First, so that all our life long, we may more and more come to know our sinful nature, and thus more eagerly to seek the forgiveness of sins and righteousness in Christ." So ito ang una dapat nating maging tugon sa kautusan ng Diyos. Una, hindi na, ay ito ang pinag-uutos ng Diyos. Kung hindi ko ito gawin, magagalit siya sa akin. Ang hirap naman ng buhay ng pagiging Kristiyano. Ito ang madalas na tugon, pero sinasabi dito, ang dapat na tugon natin ay makita natin na oo nga, hindi ko ito kayang gawin at kailangan kong sumampalataya lamang kay Kristo para sa kapatawaran at sa kanyang katuwiran. Pero meron ding sabing second, so that we may never stop striving and never stop praying to God for the grace of the Holy Spirit, so that we may be renewed more and more after God's image. So, dahil ipinakita sa atin na makasalanan tayo, ay tayo ngayon ay mawawalan ng pag-asa sa ating sarili at hihiling lamang sa Diyos ng kanyang tulong, dahil nga yun ang malaki nating problema. At yun ang sinasabi sa huling bahagi nitong talata ng ating pinag-aaralan, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa iyong kabutihan, ipagkakaloob din sa iyo ang banal na Espiritu at siya ang tutulong sa iyo na magawa ito, hindi sa takot na baka ikaw ay masumpa, kundi sa kaligayahan na ikaw ay ligtas na. Nawa nga ay panghawakan natin ang pananampalatayang ito at mamuhay tayo ng may kaligayahan at kasiguraduhan na sa pananampalataya meron tayong kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nga'y natatakot sa iyong puot sa kasalanan sapagkat kami ay makasalanan. Alam namin sa iyong batas na hindi namin ito natutupad. Ngunit salamat, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo na ikaw ay nagpakita ng biyaya sa amin, nagpakita ng awa sa amin, na kung kami sasampalataya sa iyong pangako kay Hesukristo, kami ay mapapatawad at kami maliligtas. Nawa nga, Panginoon, ay paglinawin mo ang ebanghelyong ito sa aming puso. Turuan mo kaming hindi malito tungkol sa mga kasinungalingan na maaaring mag-akusa sa aming konsyensya, at nawa ay panampalatayanan namin ang pangako ng Ebanghelyo na sa pananampalataya kami ay may kapatawaran. Nawa nga ay ang katotohanan ito ay maitanim ng malalim sa aming mga puso upang sa aming buong buhay ay meron kaming kasiguraduhan at kaligayahan na kami ay may kaligtasan mula sa inyo. At dahil dito magkakaroon kami ng sigla at lakas upang tumupad sa iyong batas, upang sumunod sa iyong mga kautusan at mamuhay ng naayon sa iyong kalooban.
Nawa nga ay samahan mo kami sa buong araw na ito na lahat ng aming gagawin ay mapaglalim pa ng aming pag-unawa sa iyong salita at kasangkapanin mo ang lahat ng aming gagawin upang ang ebanghelyong ito ay tunay ngang maitanim sa aming puso sa pagpapalalim ng aming pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.